Marcos Jr. inaapura ang Senado sa 2026 national budget. Pinabibilisan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Senado sa pagpasa ng 2026 national budget, isang tahasang pressure na nagmumula sa Malacanang sa gitna na nagbabadyang reenacted budget scenario. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagsisimula ng maubos ang oras at dapat nang mag-double time ang mga senador. Inuutusan na. Lalo na matapos ihayag ni Senator Sherwin Gatchalian na kapos na ang panahon para maaprubahan ang pambansang pundo bago matapos ang taon. Giit ni Castro, kung hindi kikilos agad ang Senado, posibleng maulit ang malaking kontrobersya noong 2025 budget na umano'y puno ng insertions na wala namang sa original na isinumiting National Expenditure Program. Bilisan ang trabaho! Oh, yun na. Nag-utos na si Auntie Claire. Bilisan ang trabaho, dapat bilisan ang pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ang reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin. Although kahit kapos ang panahon, sana mas mapabilis natin. Nag-uutos na si Auntie Claire sa mga senador. Sa panig ng Senado, binigyan diin ni Gatchalian na kung hindi agad maaprubahan ang 2026 budget, hindi malayong maulit ang tinawag niyang pinaka-maanumalyang 2025 budget dahil umano sa dami ng insertions at questionabling provision. Bagamat patuloy itong itinanggi ng palasyo, matatandaan ng sa mga lumutang na aligasyon, particular sa expose ni dating Ako Bicol Representative Saldico, na kasalukuyang nagtatago, idinawit mismo ang Pangulo ng manoy 100 billion insertion sa 2025 national budget. Sa gitna ng pressure at kontrobersiya, malinaw ang mensahe. Inaapura ni Marcos Jr. ang Senado habang patuloy namang nakabuntot ang issue ng 2025 budget anomalies na hindi pa nalilinawan ang publiko. So, yun po ang kalagayan ng ating budget. Nakakalungkot po. I don't know anong rason ni Senator Gatchalian bakit kapos ng oras. Dahil ba sa masyadong masusi ang interpelasyon sa sa budget? May narinig akong balitaktakan between Senator Cayetano and Senator Gatchalian tungkol sa mga amendments. So parang nag-iingat sila ngayon na hindi na maulit yung nangyari last year. Kaya lang dahil sa pag-iingat nila, masyadong napabagal ang proseso at ngayon, kapos na ang oras. So, kung kapos ng oras, ay talagang reenacted budget ang nako, lalong malulugmok tayo sa kahirapan nito kasi nga binabantayan tayo ng mga businessmen, local and foreign, lalo na yung foreign. Stop muna sila, wait and see. Tinitignan nila anong pangyayari. Yung ICI investigation, ano ba, totohanan na ba yan? Kanina nag-appear si Congressman Sandro Marcos, voluntary kunuhay na nagpa-imbestiga. Ayaw naman niyang ipakita sa publiko ang kanyang hearing. Executive session naman ang hinihingi. So to me, lalong nawawalan ng kredibilidad ang ICI. Saldico, hinahanap na. Hanggang ngayon, hindi nila alam nasaan. Martin Romualdez. Ano nang update kay Martin Romualdez? Wala. So,
Sino lang ang makukulong? Mga small time, mga small fees, mga DPWH officials lang at mga kontraktor. Maligaya ba ang taong bayan? Ang mga negosyanteng nagmamasid, maligaya ba? Satisfied ba sila? I don't think so. So, ayan, namumroblema tayo sa ating imahe, sa ating bansa dahil pabulusok na talaga ang ating ekonomiya. Pag hindi natin ito na-resolve, itong issue na ito, kawawa ang taong bayan kasi lalong magkukulang ang trabaho sa ating bansa. Oh, reenacted budget, naku naman. So, worst budget in our nation's history, yun ulit ang budget natin next year. Paano na yan? So, anong klaseng? Kung minsan, yung sabi ni BP Sara, ang gaba dili magsaba. Merong mga ganyang, kaya, ito, sa nakita ko, aburido na ang palasyo, aburido na mismong trabaho ba yan ng Palace Press Officer ang utusan ang mga senador? Basahin ko ulit ha. Bilisan ang trabaho. Nako, kung ako'y senador, so palpalin ko ang Palace Press Officer na ito. Bilisan ang trabaho, dapat bilisan ang pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ang reenacted budget, alam po natin yan. Huwag niyong utusan ng mga senador. Ang mga senador, independent. Hindi rubber stamp ang mga senador. Maliban lang kung na mga tuta. Kaya lang, ang alam ko yan, yung minority, siyam sila. Ay, hindi po basta-basta mapa-apura yung Marcoleta, Cayetano, sino pa dyan, Escudero, Jinggoy. Kaya siguro, nahirapan silang ipasa dahil masusi na ini-scrutinize. Kaya ang daming ang daming nadidiscovering mga pa rin, mga kalukuhan sa DPWH budget. Pasalamat tayo sa mga senador na talagang pinag-aaralan ng husto. So, magkakaroon ba tayo ng reenacted budget? Sana naman, huwag. Dahil it's not good for our country. Ito ang reaksyon ni Miss Juday Santos, isang sikat na artista at celebrity chef na marunong magluto ito. Sabi niya, yung controversial na 500 pesos Noche Buena, kasya na daw. Sabi ni Judian, maraming nasaktan. Kasi parang na-degrade naman masyado ang mga tao, diba? Yes, ako mismo nasaktan dahil wala sa realidad, manhid. Pagpapakita lang ng pagkamanhid yung pinipilit nila. Hindi lang DTI Secretary, pinanindigan na rin ng palasyo na Anticlair na pwede. Pagka sa inyo yan, pwede. Ano ba yung sabi niya na maghanap ng mga stores na may discount. Mapagkasya nyo yan. Then mamaya, dinagdagan pa niya. Ano bang gusto mo? Sabi niya doon sa reporter siguro na nagtatanong. Eh di bumili ka ng mumurahing chapsoy at bihon. Talagang kung talagang may pakiramdam pa sila, bakit hindi na lang sana humingi ng sorry? Wala eh. Yung DTI Secretary, tinawag na si Our Lady of Leche Buena. Dahil iginiit. Pwede yan, mapagkasya nyo. Totoo nga, yung listahan nila, kung susundin mo yung listahan nila, pupunta ka sa mga grocery store, pwede, mapagkasya. Kailang, ang tanong, ano naman ang kalidad ng fruit salad o fruit cocktail na matimpla?
Anong kalidad ng macaroni salad na matimpla? Sinubukan ng isang vlogger na panood ko. Kaya nalaman ko na totoo. Kasi yung listahan ng DTI, sinunod niya. Tapos yung mga presyo sa grocery, eksakto talaga, eksakto. Wow! Kaya lang, sabi niya, timplahin natin. Tignan natin kung ano ang lasa. Pinanood ko, medyo matagal. Habang niluluto niya yung macaroni salad, di ba, pakulan mo muna yung macaroni. Tinimpla na niya yung, kasi pwede na daw maka-fruit salad eh. Oh. Isang lata ng fruit cocktail. Tapos, all-purpose cream ba yun? Ordinary lang. Nung tinikman niya, sabi niya, walang lasa, walang katamis-tamis. Hindi, wag ka na lang mag-Noche Buena pag ganun ang kalidad ng iyong kakaining fruit salad. Once a year lang tayo mag-celebrate ng Pasko. Eh tayo mga Pilipino, mahilig kumain. Kaya bahala nang mangutang po tayo. Mangutang na lang dahil yan ang isang pinakamaligayang araw ng ating taon, yung Noche Buena na yan. Eh ginagawa nilang Leche Buena eh. Oh, macaroni. Niloto niya na. Macaroni, ano ba yun? Cheese, at saka mayonnaise ata. Yun lang. Ang sahog. Tinimpla niya, tinimpla. Nung tinikman niya, umasim ang mukha. Di na lang ko mag-Noche Buena. Pag ganitong klase ang aking kakainin. Oh, talagang nakakasakit, nakakainsulto sa ordinaryong Pilipino. Parang sinasabi nila na, magtiis kayo. Eh, pobre kayo eh. Pasalamat ka kayo at may 500. Kaya, wag na kayong siging karikla-reklamo. Pagkasi nyo na, magkasi yan lagi. O, magkasi nga. Pinaka-the best na suggestion. Nakialam na rin si Miss Universe Gloria Diaz. Sabi niya, kung 500 man lang ang pera mo para sa Noche Buena, wag ka na lang magluto. O, anong gagawin? Makikain na lang kayo sa inyong kapitbahay. Iyon ang pinaka-the best. Correct. Makikain na lang. Kasi yung 500, i-reserva mo na lang sa ibang galastusin mo. Total, ang kapitbahay maghahanda naman. Eh, paano kung ang kapitbahay umaasa rin sa ibang kapitbahay, di wala kayong makain sa So, nakakaumay. Ito magbasa tayo sa mga comments ha. Sabi niya, well, Noche Buena meal is not necessarily ham, salad, spaghetti. Pwede namang masarap na ulam of any kind. Correct. Marco and Paolo Merchandise. Correct. Parang yung mga nangangarap ng masarap na handa inalisan ng pangarap kumain ng masarap. Sabihin natin yung iba, tingin nila kasya na. Pero, doon tayo sa realidad na kasabihang hindi masarap ang foods pag tinitipid sa ingredients. Ang kaluluwa ng Pilipino mahilig sa luto. Ricado, ingredients, correct. May napanood akong celebrity chef na sabi niya, pag nagluto ang Pinoy, importante ang mga ricado. Nandun ang sarap. Kapampangan pala ito. Nakalimutan ko yung, di ba, ang mga pinakamasarap na luto Kapampangan. Agree ako niyan. Yung may natikman ako yung papatin, yung paa ng baboy. Basta ang lambot. Patutin, hindi ba? Ang sarap. Yung paa ng baboy. Luto ng Kapampangan. Dahil nga may kakaiba, may ginamitan ng mga ricado. Kaya yung 500 pesos ng DTI, walang kari-karikado yon. Talagang, anong tawag doon? Pang-iinsulto sa mga Pilipino na wala kayong taste, huwag na kayong mangarap, magkain ng masarap. Basta lang may Noche Buena kayo pagka sa inyo yung 500. Ganon ang dating. Kaya, lalong,
nagagalit ang taong bayan. Ngayon, bagsak na ang rating ng Marcos